Guys, mainit nga po ang simula ng Ginebra dito sa Philippine Cup. May dalawa na agad silang panalo. Pero ang problema, maaga rin silang pinag-iinitan ng mga buzzers. Kahit si Jamie Malonzo ay patuloy pa ring inuulan ng pang-iinsulto mula sa mga PBA fans na obviously ay ayaw sa Barangay Ginebra. Hanggang ngayon ay maraming sarcastic comments na patungkol sa insidenteng kinasangkutan nito. Palibhasa ngay mga Ginebra haters ang mga commenters na ito, para bang tuwang-tuwa pa silang nabugbog ang Ginebra forward. Yan at marami pang halo-halong topic ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. At sa mga hindi pa, salamat sa inyong panunood. Sa harap po ng tila magandang kampanyang natatanaw ng Barangay Ginebra ngayong All-Filipino Conference, ay tila ba nakakaramdam na ng takot ang mga fans ng ibang team. Kaya dinadaan sa pambabas ang inggit at takot na kanilang nararamdaman. May mga nagko-comment agad na baka raw intro boys lang ang magandang simula ng mga mag-aalak. Anyway, kahit injured si Scotty Thompson, ay nakagawa ng paraan si Coach Tim Cone na ma-maximize ang potential ng team. Inilagay niya si Maverick Ahanmisi bilang playmaker at hindi naman ito binigo ang kanyang kupunan. In absence of Scotty Thompson, ipinamalas ni Maverick na kaya nitong itimon ang Ginkings katulad ng ginagawa ng former MVP. Sa unang game ng Ginebra against Rain or Shine, 18 points ang contribution ni Ahanmisi. Kontra naman sa Phoenix, 7 points, 8 assists, and 11 rebounds. More or less ay katulad din ng production ni Scotty Thompson pag healthy ang former MVP. Masaya ang coaching staff ng Ginebra dahil kitang-kita ang pagnanasa o pagnanais ng kanilang mga player na mag-make up para sa di gaanong kagandahang kampanya nila sa Commissioner's Cup. Lahat ng ipasok ni Coach Tim Cone sa floor ay nag-step up. Especially itong si Jamie Malonzo na sa nagdaang dalawang unang laro ng Ginebra ay focus na focus sa game. Pumutok siya sa laban ng Ginebra kontra sa Rain or Shine at double-double naman ang kanyang production sa laro nila kontra sa Phoenix. At dahil walang maipinta sa performance ni Jamie Malonzo, mga malisyosong pasaring naman ang ibinabanat ng mga buzzers. Tumatalas daw pala ang shooting pag nabubugbog. Sabi pa nung isa, dapat daw papuntahin lahat sa BGC ang mga player. Ibig sabihin, pumunta sa lugar kung saan nabugbog si Jamie Malonzo. Sa halip na kaawaan yung tao, lalo pa nilang iniinsulto. Kung kayo kaya ang matapat sa isang martial arts experts. At dito naman ako bilib kay Coach Yeng Giao. Sabi niya, kalimutan na lang ang nangyari kay Jamie Malonzo. Move on na tayo pare-pareho. Sabi pa ng veteranong coach na nakikita raw niya ay para namang nahahandle ni Malonzo ng maayos ang pangit na karanasang iyon. 32 points ang itinarak ni Jamie upang talunin ang team ni CYG. Opinyon ng karamihan, baka nga raw makatulong pa sa kupunan ni Coach Tim Cone na nagkaroon ng minor injury si Scotty Thompson. Nagkaroon ng pagkakataon at tawag na rin ng pangangailangan. In absence of Scotty Thompson ay nagamit ni Tim Cone una bigyan ng mas mahabang minuto ang ibang player. Saka may napansin din tayo sa player rotation ni CTC. Mas marami na ang nabibigyan ng chance. Chance na hindi sinasayang ng kanyang mga bataan. Katulad nitong si Ralph na isa sa naging susi upang durugin ng Ginebra ang Phoenix Fuel Masters. Nagtarak si Cone ng 4 na 3-pointers sa larong iyon. Kaya ang komento ng karamihan, lalong lalakas ang Ginebra sa pagbabalik ni Scotty Thompson. Lalong tataas ang kumpiyansa ng team sa pagbabalik ng kanilang primary point guard. And with Ahanmisi and Pringle, Japet Aguilar and Christian Standhardinger at ang very motivated na si Jamie Malonzo. Sa aking palagay ay hindi mangyayari yung sinasabi ng ilang buzzers na baka intro boys lang daw ang Ginebra. Magabang tayo. Ang natitiyak ko, magandang conference ito para sa mga mag-aalak. Guys, yan lang muna ang ating maikling report. Hanggang sa muli.
Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger, kaya gusto ko kayong pasalamatan sa paminsan-minsang pagsha-shoutout. Shoutout sa iyo, Lensel Pabia, at sa Pabia family dyan sa Gumaca, Quezon. Sa iyo rin, Edwin Gardon. Shoutout, Erwin Santiago. Salamat lagi kang narito. Joel Atienza, kahit busy-busy ka dyan sa Italy, salamat sa panonood. Mary Grace Bundak, thank you, idol. Jose Rodrigo, thank you sa panonood. Alvin Katakutan. Rose Marijuan, suking-suki ko ang isang ito. Noel Potente and Juan Suliege, shoutout sa inyo. Marjon Diokino. Sok Espiritu. Mirabona Bernabe. At si Romeo Conchada. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.